yung last resort natin, gamitin ang ating firearms. So, hindi basta-basta porkit mayroon tayong baril during police operation, gagamitin natin yun sa mga subject natin or any wrongdoers. Simulan natin yung araw natin ng meron tayong matututunan ba tsaka good vibes. Nung nasa Jensen ako, ito yung ginagawa namin. Wala pa nung araw nung Google. No, ang ginagawa namin dati, bibili kami ng dyaryo. Yung galing sa dyaryo, yun na yung babasahin namin. Trivia, tapos word for the day, tapos joke for the day. Araw-araw ikutan yon. Lahat kami, ganun yung ginagawa namin. So ngayon, umpisahan natin, hindi natin bali na umpisa na natin noong nakarang araw, naka 2 days na tayo. Medyo maganda yung naisip ko na kasi pwedeng gayahin to ng mga ng mga kasama natin mga pulis kapag mag-accounting sila. At least bago tayo maghiwa-hiwalay sa umaga, meron tayong matututunan at saka mapupulot na aral. So, Sergeant, simulan mo na ang iyong word for the day. Hi, good morning sir, good morning first at mga sergeant. Ang ating word for the day ngayon is faith. Yan, familiar na faith sir, faith. Yeah, faith. Alam ko na familiar na kayo sa salitang faith. So ito ang definition ng faith. Complete trust or confidence on someone or something. Strong belief in God or in the doctrines of a religion based on spiritual apprehension rather than proof. So ang faith daw, ito yung buong paniniwala natin, buong pagtitiwala na ang isang bagay ay possible kahit hindi natin ito nahawakan, hindi natin nakikita, hindi natin naamoy. Katulad ito ng paniniwala natin na sa Diyos lahat ay imposible. Kapag may hinihingi tayo, may dinadalangin tayo sa Kanya, lahat ng kahilingan natin, kahit hindi natin siya nakikita, alam natin na lahat ng yun ay tutuparin niya at ibibigay. So yun po ang ating word for the day, faith. Ayan. Sa atin naman pong trivia, alam nyo ba? Ano? Yan. Hindi pa. Alam nyo ba na ang Hindi balbas ng pusa ay ang kanilang ginagamit bilang sensor? Ayan. Ang mga pusa ay karaniwang aktibo sa gabi. Lumilitaw na ang mga balbas nito ay tumutulong para matukoy nila ang kalapit na mga bagay at makahuli ng biktima, partikular na kapag madilim. Ayan. Ang mga balbas ng pusa ay nakakabit sa mga tissue na maraming nerve. Ang mga nerve na ito ay sensitibo sa kahit bahagyang paggalaw ng hangin. Bilang resulta, nadidetect ng pusa ang kalapit na mga bagay kahit hindi nito nakikita ang mga iyon na kapakipakinabang sa dilim. Ayan. Dahil ang balbas ng pusa ay sensitibo sa galaw, ayan, ginagamit nila ito para matukoy ang lokasyon at pagkilos ng isang bagay o ng magiging biktima nila. Nakakatulong din ang kanilang balbas para matansya ang laki ng isang butas bago nila ito pasukin. Ayan. So, alam nila yung magiging sukat ng butas sa pamamagitan ng sensor nila na balbas. Sinasabi ng Encyclopedia Britannica na hindi pa gaanong nauunawaan ang silbi ng mga balbas. Pero alam natin na kapag pinutol ang mga ito, ang pusa ay pansamantalang mawawala ng kakayahan. Ang mga sintipiko ay nagdidisenyo ng mga robot na may sensor na katulad ng mga balbas ng pusa. Tutulong ito sa mga robot na maiwasan ang mga sagabal sa kanilang dinaraanan. Ang mga sensor na ito ay tinatawag na e-whiskers, ay magagamit sa maraming paraan sa advanced robotics sa pagpapadali ng interaksyon sa pagitan ng tao at computer at sa iba pang nabubuhay na mga bagay. Ang sabi ni Ali J.V., isang sintipiko sa faculty ng University of California sa Berkeley. Legit yan, legit. Yes sir. Saan galing yan? Galing po ito sa GW organization sir. Sige, okay. Ayan. Alam niyo na. Alam nyo na ang purpose ng balbas ng pusa. So, kahit madilim, ginagamit nila yun na sensor para mahuli nila yung kanilang bibiktimahin. Ngayon po ay dadako naman tayo sa ating police operational procedure. Yan. Ayan. Under po ito sa Rule 8 sa use of firearm during police operations. Ayan. Rule 8, use of firearm during police operations. Use of firearm when justified. The use of firearm is justified if the offender possesses imminent danger or causing death or injury to the police officer or other persons. The use of firearm is also justified under the doctrine of self-defense, defense of relative, and defense of stranger. However,
one who resort to self-defense must face a real threat on his life, and the peril sought to be avoided must be actual, imminent, and real. Unlawful aggression should be present for self-defense to be considered as a justifying circumstances. So sa paggamit daw ng firearms bilang mga police officers during police operation, kailangan bago natin ito gamitin kapag nandun na sa maaaring malagay sa panganib or imminent danger ang ating buhay, or hindi lang ating buhay kundi ang buhay ng ating kasamahan, or in the defense of Stranger. other person or strangers or relatives. Ayan. So kailangan kapag wala na tayong choice, wala na tayong ibang paraan para maiwasan yung greater evil na mangyayari. So yun yung last resort natin, Yun. gamitin ang ating firearm. So hindi basta-basta porkit mayroon tayong baril during police operation, gagamitin natin yun sa mga subject natin or any wrongdoers. Ayan. Regarding naman po sa unlawful aggression should be present for self-defense to be considered as a justifying circumstances. Sa justifying circumstances po, idagdag ko lang is yung kailangan absent yung sufficient provocation in a part of the person defending him or herself. Kunwari ako, i-defend ko yung sarili ko, i-claim ko yung self-defense, kailangan absent hindi nagmumula sa akin yung sinatawag na sufficient provocation na magpuprovoke sa isang tao na magalit para gawin yung isang masamang bagay towards sa akin. So kailangan absent yung sufficient provocation sa part ko bilang magde-defense ng aking sarili. Kumbaga siya yung starter. Yes, sir. Ayun. Okay na po tayo sa ating police operational procedure under Rule 8, use of firearm during police operation. Dako naman po tayo sa ating last part kung saan is yung joke. Joke for the day. Joke for the day. Ano yan ha? Huwag bastos ha? Bawal bastos ha? Yes, sir. Yes, sir. Ayoko yung kwento mong yung taplos ha? Yes, sir. Wala ano tayo? Wholesome tayo ngayon. Wholesome tayo ha? May palakasan ito, palakasan. Tatlong bansa lang naman ba? Tatlong bansa. Yung Amerika or USA. Siyempre Pilipinas di mawawala. Yes, sir. Kasi Sige. pinakamalakas yung Pilipinas eh. Amerika, China, tsaka Pilipinas. Philippines. Siyempre. Pinauna ngayon yung Amerika. Palakasan to, malalaki yung mga tao sa Amerika, lamang na lamang sila sa katawan, di ba? Lumabas ngayon sa stage yung yung Amerikano. Maputi, malaki, matangkad. Ngayon, ang gagawin nila, kailangan nilang maiangat yung paa ng elepante. Yung elepante hindi man kalakihan, yung medyo bata pa kung sa kalabaw is guya, pero malaki na rin yun. Ngayon, nilapitan ngayon ng Amerikano yung elepante, inaangat niya, hindi niya maangat, nakatatlong attempt siya. Ngayon, di bagsak. O, balik siya ngayon. Sumunod yung China, malaki rin yung China, bodybuilder din. Paglabas niya, hinawakan niya yung elepante, nakailang attempt siya, kunting-kunti na lang maingat niya na. Oh, ngayon ibagsak siya. Last na ngayon, lubas yung Pilipinas. Pinoy. Maliit lang siya, payat. Pag ganyan, paglabas niya sa stage, tinabihan niya ngayon yung elepante. Pinasimplihan niyang pinitik yung itlog ng elepante. Gumanon yung elepante, oh. Pero hindi umangat. Ngayon, sabi ng Pinoy, sa isang bulong daw niya, kaya angat niya yung paa ng elepante. Ngayon, umakbay siya ngayon sa elepante. Pag-akbay niya, binulungan niya, sabi niya, gusto mo, pitikin ko ulit yung itlog mo? Pag sabi ng Pinoy na, pitikin ko ulit yung itlog mo, biglang umangat ngayon yung paa ng elepante. Yung pala, takot yung elepante na maulitan yung itlog niya, kaya inangat niya na lang. Parang kwento ng parang kwento ng paano mo mapapasok ang elepante sa rep ha? Parang ganung kwento rin yan ha? Alam niyo yung kwento na yun? Ha? Alam niyo yung kwento na yun? Paano may papasok yung elepante sa rep? Buksan. Ha? Di niyo alam? Alam ba, sir? Di ba? Sabi, buksan yung rep, ipasok yung elepante. Paano ipapasok yung giraffe sa rep? Ilabas. Ha? Buksan yung rep, ilabas yung elepante. Buksan yung rep, ilabas yung elepante, ipasok yung giraffe. Parang ganun yung kwento mo, no? So, okay. So, masaya yung araw natin ngayon, di ba? Gawin natin yung trabaho natin ng maayos. Iwasan natin yung mga paggawa ng mga hindi ka nais-nais na mga bagay, no? Trabaho lang tayo.
gawin natin yung araw natin na kapaki-pakinabang. Kahit pa konti-konti, at least meron tayong natatapos. So that's all for today. Maraming salamat. Good morning. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Abli!